Nakita mo na rin ba ang bagay na ito? Isang animoy munting bundok na yari sa lupa o sa putik, at kadalas ay mayroong mga langgam na naglalabas-masok rito. Ito nga ang bahay ng langgam o ang tinatawag na punso. Madalas nga itong iniilagan ng karamihan sapagkat ito raw ay kadalasang pinaninirahan ng mga maligno, partikular na ang mga duwende. Subalit batid mo ba na maging ang bagay na ito pala ay napakaraming dalang halaga at maaaring gamiting panlunas sa mga sakit sa katawan na inyong iniinda? Hello, what's up? Your best here. Opo, ang bahay ng langgam ang ating pag-uusapan, at kung papaano nga bang ito ay magagamit mo bilang panlunas sa mga sakit at kati-kati sa katawan. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell, at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang punso, Valmica amrotica o bahay ng mga langgam, ay isang uri din pala ng gamot na maging noong unang panahon ay ginagamit na rin. Ang mga langgam, anay at ang mga kauri nito ay madalas ngang makikitang gumagawa ng bahay para sa kanilang mga koloni. Madalas nga itong napupuna bilang tambak ng mga putik o lupa na kadalas ay makikita sa parang, sa damuhan, sa puno o sa ilalim ng siwang ng mga bato, at maging sa ating mga tahanan. Ang lupa nga ito ay di naman natin pinapansin at binibigyang importansya sapagkat akala natin ay wala nga itong iba pang halaga. Subalit halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo at gamit ng bagay na ito na maaari mo ring mapakinabangan. Una, ang bahay ng langgam tulad ng punso o pusngo ay mainam palang ginagawang clay sa paglililok ng mga paso, vase at iba pang display na yari sa putik. Madalas din itong gamiting pampakinis sa mga tungko o lutuang ginagamitan ng kahoy kung kayo naman ay naninirahan sa probinsya. Ang putik rin buhat sa bahay ng langgam ay maaaring kunin at gamiting pangtanggal ng mga marka o acne sa balat. Dahil ito nga ay mayaman sa protina, phenols, flavonoids, tannins at saponins at ilan pang mga organikong compounds. Ayon nga sa ilang pag-aaral, ang lupa buhat sa bahay ng langgam ay mainam sa pagpapagaling ng mga acne at acne vulgaris. Samantalang sa naturopathy naman, ang pagpapahid ng paste buhat sa bahay ng langgam na hinaluan ng mustard seed powder ay mahusay rin sa pagpapagaling ng pananakit ng tuhod at mga muscle pains. Kung kayo naman ay nakagat ng mga insekto, gumawa lamang ng paste buhat sa bahay ng langgam at haluan ito ng katas ng false daisy. Pagkatapos ay ipahid na nga sa irritableng balat na nakagat ng insekto upang ito ay mabilis na gumaling. Kung sakali namang masakit ang inyong pigi o bewang dulot ng stiffness, spasm o hindi maigalaw na balakang, mainam rin ang paglalagay ng paste nito o paste ng bahay ng langgam na hinaluan ng dahon ng neem at honey upang mabilisang mawala ang pananakit nito. Bagaman ito ay napatunayang epektibo na, ang pagkonsulta pa rin sa inyong doktor ay isalang-alang upang makasiguro kayo na hindi lamang simpleng kondisyon ang inyong nararamdaman. Isang kalunasan na hindi mo kailangang pagkagastusan, makikita lamang kung saan-saan at wala rin namang side effects. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bahay ng langgam? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Malalapad na dahon, malalaking puno, at pangkaraniwang halaman lamang dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na maging ang punong ito pala ay sadyang maraming benepisyo at mga gamit.
Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung saan-saan mo nga ba maaaring gamitin ang punong ito na madalas ginagawa lamang panggatong ang mga sanga. Malaking puno at naglalaparang mga dahon, ganyan kung ilalarawan ang puno ng makaranga Tanarius o mas kilalangan natin sa katawagang binunga tree. Tinatawag din itong himinday sa Bicol, biluwan sa Pampanga, at alungabo naman sa Baguio. Maaaring nakita mo na din ang punong ito dahil pangkaraniwan na lamang itong tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Ang mga dahon nito ay may hugis na peltate o oblong ovate, habang mayroong mahabang mga tangkay. Ayon sa pag-aaral, ikinukonsidera ang puno ng binunga bilang isang emetic, anti-dysenteric, antioxidant at antibacterial. Isa rin pala itong mabisang anti-inflammatory, anti-diabetic, analgesic, ang mga sanga, dahon, katawan at maging ang ugat nito. Ang dahon at katawan nga nito ay mainam pala sa paggawa ng alak o ng tinatawag na basi. Ang bunga naman nito ay inihahalo pala sa palm juice upang gamitin sa paggawa ng magandang klase ng asukal. Sa ibang lugar naman ay pinakukuluan ang mga dahon at ugat nito at gamit pala sa mayroong disenterya. Pinakukuluan din ang dahon nito o ang ugat upang mawala ang ubo at panlunas pala sa palaging sumasakit ang tiyan. Samantalang sa bansang Thailand ay ginagamit na pantapal pala sa sugat ang batang dahon nito. Samantalang ang mga dagta na buhat naman sa katawan ng puno ng binunga ay gamit pala na pandikit sa mga ginagawang gitara at instrumento. Ang mga katawan at sanga naman nito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bubong o kaya ay sa pagbuo ng bahay. Samantalang ang malalambot naman itong mga ubod ay sinasangka pala sa paggawa ng mga plywood at mga particle board. Kaya naman kahit pala ang isang simpleng punong kagaya nito na binunga ay marami ding pakinabang. Hindi lamang pala isang mainam na panggatong sa pagluluto, ay mainam din palang halamang panlunas. Ikaw, nakita mo na rin ba ang punong ito sa inyong lugar? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Ito yan sa